Humingi na kayo ng tulong kay Lacson, okay na yun. Ang ganda na nga yung ano eh. Sabi ko nga siya, aba, mukhang gustong iligtas ni Senator Ping Lacson dahil parang sinusuway mo. O yan, sa DDS ka nakikinig. O, lalo kang nahahalata. Di ba? Sabi ni Dayan Asuncion, naku, ikaw ang magbabayad ng 110 million sa kaso mo kay Rason. Ay, hindi po yun, no? Ma'am Dayan Asuncion, yung si 100 million boy naman po, si naman yun, si Kiko Barsaga naman po yun. No? Si Kiko Barsaga naman po, yung kay Enrique Rason. Ito naman po is 24 billion boy naman po ito na danyos sa Department of Energy ho, mga kababayan. Ngayon, sagot naman po ni Yusek Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning, Connie, at sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po. Okay, na-monitor nyo ho. Attorney, fresh na fresh pa din, ano? Sabihin mo may nagkaso sa kanya, paano ba naman? Seryosohin mo ba yung mga yan? Alam mo naman na walang kapupuntahan yung kaso niyang mga yan? Siguro yung mga pahayag ni Representative Leviste. Unang-una sa lahat, reaction po muna sa inyo pong itong ihain pong libel complaint sa inyo ni Representative Leviste. Wala pa akong natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Tama po ba ako na tinidimanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous complaint po ito. Pero di ba meron sinabi? Kung babalik natin, ito alisin ko muna saglit si Atty. Claire Castro. Alright, let's go to Solar para sa Bayan. SPPC, you were granted a 25-year franchise. Back in 2019 from both houses of Congress, this was also signed by former President Rodrigo Duterte. Sir, are you still the owner of Solar para sa Bayan? No. No. So you divested? Yes. Okay. Binenta. Di ba, atras natin, ang tanong kay Atty. Claire Castro, kinasuhan ba siya? Dahil sa pagbebenta, sinabi ni Atty. Claire Castro, binenta yung kumpanya. Representative Leviste. Wala pa akong natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Tama po ba ako na tinidimanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous complaint. Di ba? Try ulit natin, Add also that the company, I think, was also publicly... Para sa Bayan? No. So you divested? Yes. And... Ano ibig sabihin nun? Po ito, Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung di tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman, yes, di ba? Ang source naman ng di umanong pagbebenta o pagta-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ngayon, paano niya sasabihin na libelous ngayon yon? Paano nila paninindigan yung sinasabi nilang libelous na iyon, mga kababayan? Kung mismo galing sa bibig ni Leviste. Di po ba? Paano ngayon? Ano yung sinasabi nila na, attorney, paliwanag mo nga kung bakit mananalo tayo dito? Baka sa umpisa pa lang pagbasa pa lang ng piskal, naku, boss, napanood namin yung sinabi ni Leviste Di ba? Ombudsman Rimulya. Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Rimulya dahil iginagalang niya ito. At kaibigan ng nanay niya. Yun yung sinabi, kaibigan, si Yusek Garin, si Sek Garin, kaibigan ng nanay ko. Si Ombudsman Remulla, kaibigan ng nanay ko. At kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content, na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi yun yung premise Hindi niya dinidemanda yung ombudsman kahit na yun ang source ng
Sabi ni Ma'am Neng Gigi, confirm naman pala na nag-divest. Baka iniisip nila. Sabi, hindi naman binenta, pinamigay lang. No? Kaya mali yung sinasabi ni Atty. Claire Castro na na ibinenta. Yung divest na ibig sabihin, ipinamigay lang. Baka ganun yung ipambabala nila. ng facts or balita, ako ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagala at hindi ako kaibigan ng kanya ina. Tsaka lumaktaw, dapat sa ano yan, sa pinakaugat, kung sino yung nagsabi. Kay ombudsman, baka naman takot. At eto ang binabarag, si Yusek Castro. Hindi nyo kakayanin yan. Hindi nyo kakayanin yan si Atty. Claire Castro. Di ba, Atty. Claire? See you tomorrow ng alauna, ng hapon. Okay. So, may ganong question. Opo. Nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about this. So what? Kongresista ka. Pagka naharap ka sa spotlight, i-expect mo na magkakaganyan ka. Kami nga simpleng vlogger lang eh. Di ba, hindi kami kongresista pero alam namin na mayroong mga nagtatalakay at mayroong mga may mga bumibira sa amin. Na mga ibang mga vlogger. Kailangan handa ka dun. 15 episode, konti nga yan. Di ba? Kung balat sibuyas ka at ayaw mong maisapubliko ka, matulog doon ka sa loob ng simbahan kaya magkulong ka doon sa loob ng kwarto mo. Magko-computer ka na lang doon. Mag-games ka na lang doon, boy. 'Di ba? Ayaw pala nang nabablog, ayaw nang na-episode, ayaw nang nare-reactionan yung mga kilos niya. Di doon ka na lang sa loob ng bahay mo, magkulong ka sa loob ng kwarto. Maaari ho ba for the record, kasi may nabanggitin ho siya na para bang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog nyo about this case on him at ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral Files, Lebiste Files. So, Lebiste File. So, totoo naman. Tama naman yung pagkakaano niya. Lebiste File. 4 na buwan niya ng hawak yan. Di mo na alam kung ano binago nila dyan. bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung ina-explain lang po natin at wala namang malisyoso sa akin sinasabi, siguro kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Dahil hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi po sabihin na bilang press officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at in-explain ko po kung ano ang legal na issue patungkol sa kanyang mga sinasabi. Ngayon, dito po, kung di ako nagkakamali, 2, 3 lang po ang ating na content. Unang-una po, nung binanggit po ito ni Ombudsman Rimulya sa kanyang programa sa executive session. Yun, doon. Tama, di ba? Pulongges Yotman, shout out. At si Jorge Edralin, nandiyan na din po. May disclaimer naman si Atty. Claire Castro sa kanyang mga vlog. At nang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yun. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po, galing po kay Congressman Lebiste, sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano na estado ng solar para sa bayan, na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. Tulungan na po kita, Atty. Claire. Mahal ka namin eh. Tulungan na kita. Ipakita ko ulit. I would add also that was also signed by former President Rodrigo Duterte. Sir, are you still the owner of Solar para sa Bayan? no. No. So you divested? Yes, and I would add also that the company, I think, was also publicly already reported. Okay na po. Ikaw pa may-ari nung solar para sa bayan? No. So ngayon, tama si Atty. Claire Castro.
Anak ng putek naman.